Hello, Aries. Welcome to your mid-December reading. Alamin natin ano yung mga possibilities, mga messages na dapat mong marinig, mga dapat mong malaman. Thank you so much, Aries, for dropping by para manood, sumubaybay ng readings ko. Bago ka man or matagal na, don't forget to subscribe, like, follow. So, kuha muna tayo ng overall energies, no? Overall energies mo. Strength card. Dito tayo sa mga general energies. Oops. Merong Leo, may Capricorn. Unforeseen, unexpected, you have Queen of Wands reversed. So, nafe-feel ko sa Nine of Coins, pwedeng hindi ganun ka okay when it comes to money. Ganun din yung Queen of Coins mo, baliktad. So, pwedeng hindi ganun ka-productive itong period na ito para sa iyo, Aries, no? Siguro yung iba sa inyo hindi pwedeng magka-problema kayo when it comes to money. Baka hindi ganun ka lakas ang benta. Or pwedeng maraming kaltas sa sahod, no? Kasi meron something about pera na hindi ganun ka hindi ganun ka abundant eh. So parang ang sinasabi ni Four of Coins ay dito, as much as possible, maging wise ka muna sa pag-spend ng pera. Okay, so kapit muna ito. Parang kumbaga budgetin mo na lang muna kung ano yung nandyan sa yung pera, and siguro wag ka maglalabas muna ng pera. Or baka kasi may manghihiram sa iyo eh. Syempre tantyahin mo rin muna yung sarili mo. Hindi naman pagiging maramot 'yun na ayaw mo magpahiram, ayaw mo magbigay, no? Especially sa pera kasi nga baka kung ikaw naman yung mga ilangan, ikaw naman yung magipit, tas ikaw naman yung walang mahuhugot na pera. Okay? So, nakakasense ako ng mga toxic energy with the Devil card, pero meron kang katabing Strength card, which means, pwede naman na hindi ka papaapekto sa mga ganito eh. Nakakasense ako dito ng energy ng mga sulsol. Sulsol, bad influence, nakakasense ako dito ng mga inggitan, intriga, oo. Meron ditong dalawang taong magkatalikod, hindi ko alam kung sino yan. Baka meron kang mga makainisan, makabadtripan, makatampuan dyan. Siguro may mga bagay, Aries, sinasabi ni Hangman na wag ka mo, parang i-put on hold mo muna. Kung ako tatanungin, yun yung nararamdaman ko, nakikita ko to eh. So, ibig sabihin, kung ano man itong mga bagay na to, lalo na kung major decision or sa pera, sabi ko nga, hold mo muna, no? I-freeze mo muna, hold mo muna, wag mo muna sigurong gawin, wag kang magpadalos-dalos, wag mo munang gawin. Maghintay ka muna yun, maghintay ka muna. Okay?
Meron ditong mga awayan, samaan ng loob, tampuhan, intriga na hindi pa mare-resolve yung mga issues. O, kasi nakakasense ako ng toxicity, di ba? So, may mga issues dito. Sa tingin ko with the temperance card, hindi pa to, hindi pa maayos tong mga issues na to between someone, kung sino man to, sa love life mo man to or in general. Especially kung may mga ipapamili ka, wag ka munang mamili ha, nafe-feel ko rito. Put on hold mo muna yan, yung mga transactions sa pera, lalo na paglabas ng pera, ayan, huwag ka muna maglalabas. Akapin mo muna kung ano yung meron dito sa ngayon, ingatan mo muna, budget mo muna yan, kasi nga sabi ko, yung outlook when it comes to money, hindi ganun ka okay. So, meron ka mga gustong bagay na bilhin, mapundar, baka hindi mo pa yan matupad sa ngayon. Sabi kasi ni Hangman, i-put on hold mo muna yan, especially when it comes to money. Or kahit hindi about money, kung related ito sa trabaho mo, sa career mo, put on hold mo muna yan. Meron talaga nai-insecure sa'yo dito, ito. Sa unforeseen to sa hidden. Diba sinasabi ko nga parang may toxicity, may intriga, inggitan, issues. May binanggit ako kanina na parang may mga bad influence, toxic people, or sulsol. So, huwag kang magpapadala sa ganun ba kasi parang minamanipulate ka, tinatry kang i-control. The devil card is parang, ano yan pag hinayaan mo na ikaw yung makontrol na itong tao na to or situation na to or yung mga bad, habits mo, obsessions mo, kung ano man yun. Pero nakikita ko magiging strong ka dito, magiging matatag ka, hindi ka magiging marupok para bumigay dito sa kung anumang mga temptation or toxic na yan, situation or people. Meron ditong something na nakakasira ng peace of mind mo with the temperance. Nakaka-disrupt ng katahimikan mo, nakakasira ng peace of mind. So beware dito sa mga situations or mga tao na maaaring nakaka-drain ng, yan yung mga negativities na yan, tao man yan, bagay, situation, or emotions mo, na nakaka-drain, nakaka-disrupt ng iyong peace. Okay, huwag mong hayaan maapektuhan ka niya mga yan. At kung ine-expect mo na meron something dito na makaka-recover na, financial man yan, health, or etc., pwedeng hindi pa Pwedeng pa to matagal-tagal pa bago makabalik sa dati, makabawi, makarecover. Okay? Sa love life mo, pwedeng toxic connection to since lumilitaw yung devil dyan. Pwedeng iba magano kayo, parang kakainisan kayo, gaaway kayo, nagtatalikuran, nagdededmahan. Tsaka yung sinasabi ko nga, parang nawawalan ng, parang may nai-insecure dito, baka nagseselos, nawawalan ng self-esteem. So, nasa-sense ko is more on hindi kayo in good terms netong person na to. At saka siguro it will take time bago bumalik sa dati. Pwedeng iba dito, toxic, napaka-toxic ngayon ninyo sa isa't isa ng person mo. Or pwedeng may umaligid na temptation. Yung isa marupok, tapos yung isa naman matatag. Dalawa may marupok, tapos yung isa matatag. Baka toxic connection to, yung love life mo. Meron ditong matinding attachment. Ito, dalawang card ng matinding attachment, obsession. Meron ditong parang hindi niya matiis Hindi niya matiis tong person na to Ganon katindi yung attachment, desire, passion, LUST, hindi ko alam kung ano-ano pa. Oo, nakikita ko an energy na parang
sobrang nagkikling doon sa person na yun. Parang hindi ano, unhealthy na yung pagka-attach ng person na yan, whether ikaw yan o siya. O, basta maliwanag na energy dito, merong hindi bibitiw dito sa connection na to. Pero parang nakasuspend yung mga bagay din sa inyo with the Hangman eh. So, pwedeng nakabitin eh. Parang nasa alanganing stage or nasa waiting, parang naghihintay. Okay? Mga zodiac signs na meron dito, pwedeng may Leo. Leo, Capricorn, Sagittarius, Pisces, yun yung mga malilinaw na nandito. O, pero ito, bad influence, sinabi ko na yan kanina. O, kung sa love life mo, pwede naman may sumusulsul. Hindi ko alam kung ikaw, yung person mo ba yung nasusulsulan o ikaw yung nasusulsulan. Or pwedeng siya yung bad influence sa'yo, toxic siya sa'yo. May pagka-controlling, clingy. Or pwedeng may mga bad habits, bisyo. Kung sino man yan sa inyo. Oo, parang toxic connection talaga to kasi kung ganyan yung ano mo, kung ganito yung person mo, relationship mo, na parang wala kang peace of mind, malaking sign yun na nasa maling nasa maling direction ka sa relationship. Kasi hindi dapat ganun ang tamang tao, ang tamang relationship. Hindi tayo dapat mawawalan ng peace of mind. Hindi tayo dapat na-obsessed, sobrang attached. Oo, to the point na kahit mali na nga, masama na nga, tinotolerate pa. So, parang ganun yung mga nasa-sense ko energy dyan eh. Kung ikaw yung pinapatungkulan yan, kailangan magpakatatag ka. Inner strength. No? Huwag kang magpadala dito sa mga ganito. Huwag kang magpa-control. Oh, nakaka-frustrate daw itong period na ito, itong mid-month na to. Iba sa inyo, makakaranas kayo ng frustration, makakaranas kayo ng para kayong pinahihirapan, nasasalang kayo sa kumukulong mantika, alam mo yun. Iba parang mararanasan nyo para kayong pinahihirapan. Oh. Itong mid-month. Pero merong good news naman, somehow, may mga good opportunities na maaaring magbukas para sa'yo. Meron ding mga exciting events or kung ano man ito, pwedeng ito exciting news, whatever, na paparating sa'yo. Meron din namang mga celebration, socializing. Meron din naman yung enjoyment, no? Kahit pa paano, makakapaglibang ka naman. May mga nakakaaliw naman dito. Kahit sabihin mo may mga frustration dyan. Wow, meron sinasabi dito sa mountain road mo na you are on the road to success. So, ibig sabihin, meron ka nang malapit nang ma-achieve dito or malapit na magkaroon ng successful outcome para sa iyo ngayong mid-month. Para naman sa mga no contact situation, ano kaya itong mga iniisip, nararamdaman or messages na itong person na to? So many things remind me of you. Oh, marami daw bagay na naaalala ka niya pagka na-encounter niya yung mga bagay niya. I wonder if you're happy without me.
Iniisip ka pa rin niya. Go-wonder siya kung masaya ka kahit hindi na kayo or wala na siya sa buhay mo. You were the best thing in my life. Wow! Ikaw daw yung best thing na nangyari sa kanya. I wish I could take back my words. So may mga regret. May mga pinagsisisihan to. Especially kung may mga nasabi siya sa'yo na hindi dapat. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko messages for you ngayong mid-month Aries. Kung gusto mo magpa-private reading sa akin, dumiretso ka one and only Purple Teen Facebook page, Meta Verified, may blue check. Kayo po ang mag-PM sa akin. Mag-ingat po doon sa mga scammers na gumagaya sa page ko. Ang gagawin nila, i-add friend kayo at sila yung mauunang mag-message sa inyo. Never ko pong gagawin yun. Yung may blue check lang, yun lang ang nag-iisang Purple Teen. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.